madikit at madupit na dumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo, Cheska San Diego, Bobadilla at sa ating talakayan kapartner natin, ang walang sawa din sa pag-uulit-ulit ng mga impormasyon, reminders, kaalaman tungkol sa kalusugan. Yan po ang Salutary Inc. Sila po ang kumpanya na naghahatid sa atin ng Grow Rich Virgin Coconut Oil. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi at syempre may mga representative po tayo na makakasama sa ating discussion. Unahin ko na mula sa Salutary Inc. kasama natin si Miss Melvin Tremor. Miss Melvin, magandang gabi po sa inyo. Hi ma'am, good evening po. Good evening din po kay Doc Vince at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Magandang gabi po. Kasama natin si Dr. Vincent Lou Mendoza. Siya po ay Doctor of Medicine sa FEU Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation School of Medicine. Nagtapos din si Doc sa FEU Manila at Medical Officer 3 siya ngayon ng Public Health Quezon City Health Department. So Doc, magandang gabi. Welcome ulit sa ating discussion about virgin coconut oil. Nako, hello po Ma'am Cheska na Ma'am Melvin at sa lahat po ng listeners ngayong gabi no. Good evening po. Nakakasama din natin si Doc Vince kapag ang topic naman ay may kinalaman sa prostate, 'di ba? Yung sa sunburst, so palmetto at saka ang kasama natin doon si Miss Faith. Siya ang ating host doon sa episodes na 'yon. Ngayon na pag-uusapan natin dahil katuwang natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil, ano ang dulot niyan sa ating kalusugan at paano yan makakatulong ngayong changes na naman sa weather, 'di ba? Miss Melvin, sinabi nila na ang panahon ng tag-ulan or yung La Nina tapos na. Isa lang ang ibig sabihin yan. Maaraw na naman, mainit na naman at summer is waving. Kaya kung may mga tanong kayo, may hotline numbers tayong ginagamit. Miss Melvin, share po natin. Yes ma'am, para po sa inyong mga katanungan, mag-text lang po kayo sa ating hotline numbers 0945-118-8301, 0928-890-7077. At pwede din po kayo mag-message sa aming Facebook account. I-type lang po Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Kasama natin si Doc at pag-uusapan natin. Siguro Doc, unang-una, kamusta muna sa iyong mga hawak na health centers dyan sa Quezon City? Dahil baka ganyan din ang senaryo sa ibang mga health centers sa ibang lugar sa Metro Manila at baka sa probinsya. Kamusta po ang mga pasyente, Doc? Ayun nga po Ma'am Cheska, Ma'am Melvin, nabanggit mo na kanina, magandang statement sa magandang observation na wala na nga at nag-declare wala na amihan kaya mainit na naman. Kaya ang pasyente natin ngayon, katapos na ng clinic natin ng pasyente ay puro ubos po, kaya yung mga sakit sa balat, mga katikati. Ito nga, di ba, katapos na natin last week, diniscuss natin influenza. So ngayon, ito namang VCO, ito yung pwede mga makuha nating sakit at ano may tutulong nitong VCO. So yan, ubos sipon, lagnat. Siyempre po, Ma'am Jessica, mo naman, ang lagnat, madaming symptoms yan. Pwedeng yung lagnat ay galing din sa infection sa lalamunan, infection sa baga, pwede rin baka infection sa ihi. Pero kailangan natin malaman kung yun ba cause ng virus o bacteria para alam kung kailangan mag-antibiotic. O bakit importante na nabanggit natin yan? Siyempre, yung pinag-uusapan nga natin yung VCO. Dahil nga po ang VCO, anahan ko na Ma'am Cheska, isa-isahin ko na po, ano ba yung mga benepisyo nitong VCO na so may antibacterial. O ibig sabihin nga, pwede panlaban sa bacteria, sa virus. Diba, alam natin to Ma'am Cheska, Ma'am Mel, ginamit natin talagang panahon ng COVID at yan ay approved na ating gobyerno. Pwede rin yung gamitin sa mga
tinatawag na anti-inflammatory, kaya ginagamit din to sa mga pasyente natin na may arthritis, no? Bakit po sa arthritis? Arthritis dahil namamaga po yan, inflamed, namamaga. Kaya nga, di ba, kadalasan mga pasyente rin natin na may arthritis, stiff o matigas, di ba, yung laging darating sa clinic o marinig mo yun sa mga pamilya natin na masakit siya, no? Hindi nila maitupi, matigas, nahihirapan. So, kasi inflamed po, no? Sabi nila may rito sa Melvin, diba, sa cardiovascular health, dahil nga po syempre ang BCO ay, siguro sabihin na rin ang BCO ay siya ay medium chain fatty acid, siya ay tinatawag na good cholesterol sa katawan natin, hindi siya yung mga long chain na madali mapanis. So ito ay isang tinatawag na MCT, medium chain fatty acid na good cholesterol. At ito po yung mga benepisyo niya, no? Antimicrobial, anti-inflammatory, ayun nga po, yung sunod sa cardio, ibig sabihin sa puso po, no? Napapababa niya sa pag-aaral natin, napapataas na yung tinatawag na good cholesterol HDL sa katawan. Ayun na po, nabanggit ko, di ba, madami rin sa pag umiinit ang panahon, lagana po, talamak din ang mga sakit sa balat, no? So, mayroon din siyang benepisyo sa kalusugan ng ating balat o yung skin health na tinatawag. Kasi, di ba, naalala mga mamchas na nga, ginagamit siya na lalo na sa pinupunas pa. Pero ngayon, i-discuss na siguro ni Ma'am Melvin kasi ngayon, ayan ay capsulized na, no? So, siyempre, madali na bitbitin. Yan ang advantages nitong VCO natin compared sa ibang brand sa market na dali bitbitin, walang aftertaste. Saka, yun na, capsulized na siya. So, sa skin health, naalala kayo, no? Sa lola, sa pinapahit sa balat kasi nga, nakaka-help yan ng moisturize, no? Na i-improve niya yung tawag na anti-aging effects, kumbaga, sa balat natin, no? Kasi nga antioxidant. So, yun po yung mga tinatawag na beneficial ng VCO kasi nga po, dahil dun sa tinatawag na lauric acid. Yan po yung importante. Marinig na po ulit-ulit sa ganyan. Yan po yung nagbibigay na tinatawag na lauric acid sa VCO. So, ayun nga po, importante yan. Bakit? Dahil nga po sa ubos sa sipon, lalo na kung yan po ay bacteria man o viral ang dahilan, so makakatulong yung Ma'am Cheska siyempre ang pag-take ng tinatawag na VCO natin, no? Kasi nabanggit ko na kanina, so sa ay may panlaban sa bacteria, may panlaban sa virus. So, siyempre, lahat naman tayo in moderation, lagi sinasabi ko, Dr. na hindi lang naman yan VCO lang, hindi lang naman antibiotic, hindi lang naman yan kailangan multivitamin. Siyempre, kailangan mo din tutulungan din siyempre ang sarili natin na hindi naman ng puro gamot lang. Bakit importante? Siyempre, lahat ng bagay in moderation. Kailangan ng exercise yan, kailangan ng tamang pagkain. Bakit importante pa itong tinatawag na VCO? Meron tayong tinatawag din na kung kayo po uminom ng vitamins, may tinatawag tayo na mga fat-soluble vitamins. So, yung vitamins, yung ADEK na yung naging code ko dyan, nag-aaral mo din sa ADEK, A, D, N, E, at K, no? Diba? Ano po ba yung vitamin E? Alam niyo naman po yan, diba? Yung sa mata, diba? Vitamin K, yung sa pag-ampat ng dugo para pag nasugatan ka, hindi ka dugo ng dugo. Diba? So, nakakatulong din siya sa pag-absorb sa katawan itong tinatawag na mga vitamins na to, no? Meron din tayo isang tinatawag na yung grupo. So, lahat ng vitamins na wala dun sa ADEK, sila ay tinatawag naman na water soluble at kailangan nila tubig. So, ito. Importante yan, ubo, sipon, ano pa bang usuhan, lagnat. Siyempre, sasabay din natin, Ma'am Cheska, no? Yun nga, minsan, kailangan natin siyempre siguro magre-request, no? Hindi naman magre-request ang mga doktor ng ancillary test para malaman natin kung yan ba ay bacteria, yan ba ay virus, diba? Kung kailangan mo mag-take ng antibiotics, baka mamaya ginagaya mo o kapitbahay mo o kakilala mo o sakit mo noon ay may kapareho lang na isang simptomas o dalang simptomas sa nararamdaman mo ngayon, ay gagayahin mo yung dati mong reseta o yung dati mong ininom na gamot. So, delikado po yun. Kaya, importante po na magpapacheck up syempre at magkonsulta sa Dr. Ma'am Cheska. Siguro sa ating pagbabalik, maganda rin pag-usapan natin, Dok. Maraming mga magulang ngayon ang nag-aalala kasi mas madalas na namang umuwi ang mga bata galing sa eskwelahan na masama ang pakiramdam. Nakakakuha yata sila ng mga sipon, ubo, flu-like symptoms. Pag-usapan nga natin yan sa ating pagbabalik. Siguro, Miss Melvin, bigay lang muna natin ulit yung ating hotline number. Kung sa Facebook gusto nila mag-message, saan po sila pupunta? Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lang po sa aming hotline numbers 0945-118-8301, 0928-890-7077. At pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. I-type lang po, Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Meron din pong website, ma'am, ang ating Grow Rich, www.growrichvco.com. Para sa mga impormasyon saan ba ito mabibili, paano pag-inom ng virgin coconut oil, lalo na kung first time nyong marinig yung discussion tungkol sa virgin coconut oil or hindi nyo pa ito nasubukan at gustong subukan, umatabay lang po kayo sa ating pagbabalik. I-discuss natin yan. Kasama natin si Ms. Melvin Tremor,
mula po sa Grow Rich Virgin Coconut Oil. Kasama din natin ang ating medical doctor mula po sa Public Health ng Quezon City Health Department, si Dr. Vincent Lu Mendoza. Ito po ang programang Lunas. Babalik tayo sa ating discussion matapos lamang po ang ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla, ang ating mga kasama sa linya. At napapakinggan, napapanood si Miss Melvin Tremor mula po sa Grow Rich Virgin Coconut Oil. Ang ating doctor, si Dr. Vincent Lu Mendoza. Miss Melvin, merong mga ilang mga text messages no, na pumapasok na ngayon. Sasagutin natin maya-maya. Pakiulit lang yung ating hotline number, yung ating Facebook, kung saan sila pwedeng mag-iwan din ng mensahe. At babasahin ko lang yung ilan sa mga messages or tanong na siguro mas mga nauna ito na naipadala sa atin ng mga nakarang episodes din, ma'am. Para sa inyong mga katanungan, patuloy lang po kayo mag-text sa aming hotline numbers 0945-118-8301, 0928-890-7077. At pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. I-type lang po Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Kanina bago tayo mag-break, pinag-usapan natin na sabi natin kay Doc, kamusta ang mga pasyente sa mga health centers? Pero ilan na, Doc, yung nakakausap ko mga magulang, lalo na yung kanilang mga anak ay nasa either preschool or early elementary years or elementary levels. Umuwi daw yung mga bata, parang nahawa na ata ng sakit sa eskwelahan, Doc. Ubo, sipon, flu-like symptoms, Doc. Uso ba talaga ngayon? Yes, tama po, Ma'am Cheska. Uso nga po ngayon yan, nabanggit natin. Yan nga po yung tinatawag na influenza, yung flu, no? Ang flu kasi ay isang nakakahawang sakit na dulo nga po yung tinatawag na influenza virus natin na nakaka-apekto yan dyan. Sa ilong po, upper respiratory po, yung ORT na tinatawag. Minsan makikita niyan. Siguro kung nagmamadali si Doc ORT, ibig sabihin lang po nun, upper respiratory tract infection. So yan sa ilong, nakaka-apekto sa ilong, sa lalamunan, sa baga, no? So maaari itong magdulot ng tinatawag na mild, hanggang malubang karamdaman na at kung sakaling dito maagapan ay siyempre nakakaresulta rin ito sa mas malubang no, tulad ng kamatayan. Pero paano ba ito napapasa? Yung laging tanong isa-isa natin, magandang topic to, Ma'am Cheska, paano ba ito napapasa? Napapasa to patulad lang din ng mga naunang sakit, no? Yung pinanggalingan natin yung 2020 no, respiratory droplets, lalo na 'di ba school age children kasi classroom yan, so 'di ba yan ay magkakatabi, 'di ba? So madali mahawa, umubo ang isa diyan walang face mask o bumahing, 'di ba? O bumahing pinakpan ng kamay, 'di ba? Tinapat yung kaklase. Alam niyo na po, 'di ba? So mahahawa yan, no? So respiratory drops no, kapag umuubo, bumabahing, 'di ba? O nagsasalita, no? Ano ba yung mga simptomas ng tinatawag nito, no? Nabanggit po ni Ma'am Cheska, tama po, no, yung apektado yung ilong, nag-uubo, naglalagnat. So minsan may kasama din yung pagsakit ng ulo o yung headache na tinatawag, no? Body mali, masakit yung katawan. Yun nga po, yung iba dyan, alam mo to, Ma'am, alam nila Ma'am Cheska, no? Yung nahihirapan lumunok, parang may nakabara sa lalamon dahil nga po namamaga, no? Minsan may kasama din pagtatay at sa pagsusuka. So paano ba yung mas ng paggamot dito sa flu? No? Siyempre,
mananatili pa rin sa bahay, no? Di ba parang ano ba tawag doon? Isolation, quarantine. So isolation, di ba para magkaroon ng sapat na pahinga. Ang napansin ko rin ngayon, Ma'am Cheska, no? Sabi mo katama kasi ikaw, alam ko, ang mga bata ngayon, yung mga ano ba to, Gen Z boom, talagang mahilig sila sa gadgets. At ang isang matindi talaga na kalaban ng resist ng katawan natin na kalusong kahit malusog ka, kahit masipag. Pag puwet ka, madali ka talaga kapitan ng sakit eh. Kaya very important ka, lagi ko yan sinasabi. Meron tayo, minsan nga, parang guidance counselor rin tayo sa mga pasyente natin na magulang yan kasi yun nga po, ina-advise din natin na talaga may oras lang siguro yung paggamit ng gadget o kailangan na siguro i-off. Hindi ko po alam kung paano sa bahay nyo, no? Kasi minsan talaga puwetan, lalo na pag nakahawak ang bata, no? Ang mga bata ngayon ng gadget, minsan hanggang lalo po naglalaro, di ba? O nanonood. Lalo na kung nakahiwalay na ng kwarto, hindi na mamomonitor yan. Laging puwet, no? Kaya madali kapitan ng sakit. So yun nga po, nabanggit yun dahil nga siyempre kailangan niya talaga bed rest, manatili po sa bahay, mag-isolate, pag-inom ng mas dami ng tubig upang maiwasan ng tinatawag na dehydration, no? Siyempre ano pa po ba yung mga kasunod doon? Hindi tinatama natin yung mga maling paniniwala noon nung mga nakakatanda sa atin, o nung mga, di ba, na bawal maligo, di ba, so pwedeng maligo kahit 3 beses, 4 beses, mas magkakasakit po yan pag hindi pinaliguan. Bawal ang ice cream, hindi po bawal, mas ina-advise natin pwede nyo bigyan ng ice cream, lalo na kung masakit ang lalo muna, no? Siyempre, tuturuan lang natin magsisipid. Lagi natin, si Doc, laging inaano yung premium sa bibig na sa oral health. Kailangan healthy, malusog yung bibig natin. Dahil yan naman mga pasukan ng, di ba yan po, lahat po ng pwedeng pasukan ng sakit o ng bacteria o virus. Ano naman po, ilong natin. Yan po yung mga butas kasi sa katawan, ilong, di ba, tenga, bibig. So, kaya laging dapat magsisipilyo pagka kain kahit merenda lang, no? Siyempre, iinumin kung nang wasto kung ano yung mga binigay na gamot ni Doc at huwag gagayahin, huwag magsa-self-medicate, di ba? Yun nga po, paano maiwasan to? Siyempre, laging magdi-disinfect, di ba? Proper hygiene, di ba? Regular na magdi-disinfect, maghuhugas ng kamay, siyempre. Gamit yung mga sabon, di ba? Gumamit ng mga alcohol, di ba? Kung ikaw mag-isolate sa bahay, dapat bubuksan mo din bintana, may proper ventilation ka, no? At huwag basa-basa dudura kung saan-saan. At siyempre, magsusuot pa rin ng face mask, no? At importante na alam to ng mga mommies. Alam din to, 'di ba, magpapabaksin. May tinatawag sa mga anak natin, sa mga pamangkin natin, sa mga bata na tinatawag na IPV o flu vaccine, no? So very important yan. Lagi rin din ni Doc, Ma'am Cheska, Ma'am Melvin, no? At tulad ng ibang bakuna, wala namang perfect na bakuna. Ay, Doc, nabigyan ako ng anti-flu, nabigyan ako ng pneumococcal vaccine, pero ba't ako nagkasakit ako? Ang diagnosis din sa akin ay pneumonia. Opo, maaaring pa rin po magkaroon ng, ang pagkakaiba po yun, kung lalo na kung kayo may ibang halimbawa high blood, hypertension, diabetes. Bakit ko nabanggit yan po yung mga, bukod sa senior citizen, yung mga natawag na vulnerable, mas madali kapitan ng sakit, no? Kung kayo ay dapat magkakaroon ng matinding karamdaman o sakit, siguro kung kayo ay nabigyan ng flu o ng pneumococcal vaccine na tinatawag, ay siguro simpleng ubo lang yan o lagnat. Kumbaga hindi kayo lalala. Kaya very important yung tinatawag na magpabakuna. Siyempre, magre-report kayo, no? O ibig sabihin, i-report na yung karamdaman niyo sa magulang niyo, sa kasama niyo sa trabaho na hindi mo na kayo makakapasok. So, huwag na pilitin. Lagi di ba, Ma'am Ceci, lagi mas malaking mawawala kung kayo ay lalala yung sakit niyo kung 1 o 2 araw na kayo magpapahinga at pinilit siya baka tumagal yun ng 5 araw, 1 linggo. So, karamihan naman sa atin, syempre, no work, no pay. Kaya, kailangan talaga magpapaalam at magpapahinga. May ilang question dito, Doc, na ipinadala sa atin. Marami na mga pag-aaral na pag-usapan yung mga news o napapag-usapan din sa mga news na itong ang VCO, naririnig na natin sa balita, naririnig din natin sa radyo, sa TV, minsan may mga billboard pa, no? Ito ba ay matagal na sa market? Kasi baka yung iba first time lang itong nabalitaan. Yes, matagal na po ito, no? Kaya mga oil researcher na kasama siyempre natin boss si Doc Ed, matagal na po ito sa market. Dati nga, di ba, Ma'am Melvin, na ito ay bote-bote pa, no? So, ito nga po ang maganda sa ating VCO, no? Dito sa Grow Rich, ito ay capsulized na, easy to carry, compact. At yun nga po, no? Gaano kadalas inumin, ano na siya twice a day. Ano pa na ng COVID, di ba? 3 times a day pa yan. Ibig sabihin, wala namang magic pill na tinatawag, no? Ay, maganda katulad sa ubo sa sipon. Minsan, magka-follow up na yan as early as 2 days. Siyempre, di ba, Ma'am Cheska, wala namang gamot na inom pa ngayon. Bukas ay magaling ka na. So, it takes time kakarga yan. Matagal na po ang BCO at yun nga po sa market natin, no? At ngayon, mas pinaganda pa, mas pinahusay pa
natin para sa ating mga pasyente, no? At ang Pilipinas lang ang marami kasing, no, ibang bansa nga, bini-wish nila na marami sa kasi sa Pilipinas, madami tayong coca. Diba dyan po kasi na coca ang BCO, no, nandyan po yung lauric acid, no, na madami sa, yun nga po yung nagbibigay ng antibacterial, bagay natin kanina, anti-inflammatory, no, ginagamit sa arthritis, no, antioxidant na natatagpuan na nga, walang iba kundi sa mga dumi sa coconut oil na ginagamit natin sa madaming sakit po, no. Kaya, mamaya, i-discuss siguro ni Ma'am Melvin yung iba pang ng VCO natin, pero yan po ang ng ating itong VCO natin. Yung iba daw ka nagtatanong, kanina pinag-usapan natin yung mga bata, sila ay pwedeng painumin ba ng VCO, gaano karami? At pwede ba yan isabay kasi may mga vitamins din naman ang mga magulang na binibigay sa kanilang mga anak. Siguro sasagutin na lang ni Doc sa ating pagbabalik. Miss Melvin, pakibigay muna ulit yung ating hotline number, yung ating Facebook para sa mga may questions. Yes, ma'am. Para po sa inyong mga katanungan, patuloy lang po kayo mag-text sa aming hotline numbers 0945-118-8301, 0928-890-7077. At pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. I-type lang po, Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Babalikan po natin ang talakayan, kapartner natin, ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Kasama natin sa discussion si Dr. Vincent Lou Mendoza at si Miss Melvin Tremor. Matapos lamang po ang ilang pailala, ito po ang programang Lunas. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Abangan this Saturday. Hi, we are Marco, and you are watching Fido. Kilalanin ng rising girl group from Davao na binubuo ni na Lori, Kay, Yani, Blights, and Tashi. Oh, my love, you don't even have to try, 'cause baby, you're the song you deserve a love. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Abangan this Saturday. Hi, we are and you are watching Fido. Kilalanin ng rising girl group from Davao na binubuo ni na Lori, Kay, Ai, Yani, Blights, and Tashi. Oh my love, you don't even have to try, 'cause baby you're just don't deserve my love. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Sa kapapasok lamang po na balita, 2 ang patay sa sunog dyan sa Barangay 85 sa Pasay City. Live na nandun si RH27 Noche Kakas. Noche. Josa, katabi natin ngayon si Barangay 85 Chairman Romeo Castro dito sa lungsod ng Pasay, sa area niya itong nasunog. Alamin natin sa kanya. Kapitan Romeo Castro, ilan po ang konfirmadong patay? Sa ating nakalap na impormasyon, 2 po ang patay. Isang mag-ama po, isang matanda at saka 37 years old na babae. Anak. Bakit hindi nakalabas? Kasi yung babae, susundin sa yung ama niya. Ngayon siguro, inabot na ng apoy. So, natrap na sila doon sa loob ng bahay. Nadamay na siya. Nadamay na po siya. Okay, bedridden po ba ito yung kanyang ama? Parang bedridden po, kaya sinundo po siya. Okay, maraming salamat Chairman. Okay, maraming salamat din po. Yan, si Barangay 85 Chairman Romeo Castro dito sa lungsod ng Pasay. So, ngayon ay under control na itong sunog, 7:18 ngayong gabi. Ngunit hindi pa iniklara ang fire out. RH27, nagkika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Yan po si RH27 Noche Kakas kasama si Barangay Chairman Romeo Castro ng Barangay 85 Zone 9 dyan po sa Pasay City, kung saan kinumpirma po mismo ni Chairman na nasawi ang mag-ama dyan sa sunog na itinaas hanggang 2nd alarma at naideklarang under control 7:18 ng gabi. Pilipinas ang ating oras 8:03 ng gabi. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan dito po sa Lunas at kapartner po natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla at katuwang natin sa discussion tungkol sa kalusugan, tungkol sa benefits ng good oil o good fats. Kasama natin si Dr. Vincent Lu Mendoza at si Miss Melvin nga po mula po sa Salutary Inc. Sila din ang naghahatid sa atin ng Grow Rich VCO. Ma'am, sa mga nagtatanong, available ito kahit walang reseta? Yes po ma'am, mabibili niyo po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule po kahit walang reseta. Pero po dun sa mga senior citizen po na gustong makakuha ng discount, kailangan po i-present po nila yung kanilang reseta para po maka-avail po ng discount. Okay, balikan ko lang si Doc. Mayroon po bang benefit yung Grow Rich VCO doon sa katawan ng mga bata kahit na sila ay, kumbaga kung tutuusin, malakas na ang resistensya nila dahil yung immune system nila ay
bago pa, Doc, no? At malalakas talaga ang katawan ng mga bata. Dapat din ba silang nag-virgin coconut oil? Yes, opo, no, binibigyan natin yan, Ma'am Cheska, ng VCO, no? Ang VCO po ay considered na safe naman po sa ating mga bata po, sa children. Siyempre, nabanggit ko kanina, so nag-o-offer din yan siyempre, kahit sila ay okay na at nagbobuo na ng tinatawag na immune system, ang mga bata po kasi nagbobuo ng immune system na, so siyempre pwede yun madagdagan po, tulad po ng tinatawag natin yung mga antiviral properties, antibacterial, lalo na ngayon usong-uso po yung ubo, sipon, no? Ano pa po ba? Sa pag-aaral natin, nakakatulong din yan sa tinatawag na pediatric pneumonia, tinatawag yung pick-up na tinatawag, no? At saka, yun nga po, no? Pwede rin makadagdag sa pagpaganda o hydration ng balat ng mga bata, no? Sa dosage, siguro isang capsule, ma-discuss siguro ni Ma'am Melvin, ilang capsule sa bata, ilang capsule sa adult, no? So, generally safe naman po sa bata ang VCO. Mayroon din dito, Doc, sabi niya, yung VCO po ba ay natural? Maari ba itong makatulong sa immune system ng tao? Ano po ang components niyan? So, Doc, pag sinabing virgin coconut oil, galing yan sa coconut, Doc? Coconut, yes. Siya ay yung medium chain fatty acids na siya yung madali ready siya yung madaling ready siya for energy. Hindi siya yung mga madali mapanis, no? Kaya nga, hindi siya yung bad cholesterol. Kaya nga, nabanggit ko kanina, Ma'am Cheska, no? May beneficiary rin to, may part rin ito sa tinatawag na CVD o yung sa puso yung cardiovascular na health. Bakit po? Dahil na-i-increase nga niya o na-i-improve niya sa Tagalog, napapaganda niya yung tinatawag na good cholesterol sa katawan, no? Kaya, so nabanggit ko rin kanina, no? Kaya ginagamit din ang VCO dito sa may mga diabetes, sa type 2 na diabetes mellitus. Bakit po? Dahil nag-supporter na may beneficiary na tinatawag na VCO natin sa paggamot, sa diabetes management, sa Tagalog po sa paggamot. Dahil tinutulungan niya yung insulin sensitivity. Ibig sabihin, hindi pinapataas niya pinapababa niya yung bad cholesterol, yung mga lipid levels. Ang bad cholesterol po kasi yung LDL, triglycerides, yan po yun. Ang good cholesterol, HDL. So, yun nga po, nabanggit ko na pinapataas niya yung mga good cholesterol tulad ng HDL at pinapababa niya yung mga bad cholesterol, no? And syempre, paano ba ang diabetes? Diba? Sinisira niya yung, diba, ganun po ang diabetes. Ang diabetes po ay mataas ang asukal sa katawan at hindi nako-convert yung energy. Yung asukal, nandun lang sa dugo natin, no? Kaya, diba, sinisira niya yung mga ugat, no? Sisimulan niya yung maliit na ugat sa katawan natin. Kaya namamanid, Kadalasan po, diba po, ang mga pasyente natin, darating sa clinic, alam po to, ng mga pasyente, mga kaibigan natin na mataas ang asukal o may maintenance. Dok, parang kinokuryente o parang sandpaper para galakad o Dok, yung dalawang binti ko parang makapal. So yun nga po, kasi nga po ay sinisira niya, nagkakaroon ng neuropathy. Kaya syempre, yung bisyo, nabanggit ko rin kanina, ay bukod dun sa tinutulungan niya yung insulin sensitivity at saka yung pinapataas ng good cholesterol, so nagbibigay dito ng antioxidant benefits, no? Kaya po binibigay natin yung bisyo pa rin, tutulad nun, hindi naman ito talaga yung medication, hindi talaga ito yung gamot, di ba, Ma'am Melvin? Siyempre, iinom pa rin ng gamot, ito ay tulong, no? At lagi ko sinasabi, in moderation din siyempre lahat ng bagay, kahit sa gamot, kahit sa supplement, di ba? Ito nga, maganda kami. Dok, may mga iba na raw siyang iniinom na supplement. Ma'am Cheska, paano gagawin yan? Siyempre, ang sagot natin dyan, sagot ng Doc, basta effective sa inyo yung iniinom na supplement. Basta ibig sabihin, hiyang kayo doon. Yun ang sa Tagalog. Basta hiyang kayo, maganda ang doon. Wala namang problema sa kahit madami pa. Pero once na yung 5 o ilang man iniinom supplement ay nakakaramdam ka ng, di ba, ng pagbabago o baka may lumalabas na mga rashes, baka ikaw ay nagsusuka ay titigilan mo yun, no? Ibig sabihin, hindi ka hiyang doon sa mga ininom mo. Pero yun nga po, babalik tayo dito sa biso, generally safe yan sa adult, generally safe yan sa bata. Ang tanong pa nung listener natin is, all natural? Yes po, yan ay all natural. Ito ang maganda, may tanong nga dito tayo, Ma'am Cheska, no? So, may iniinom daw sa ibang, siguro, ibig sabihin na maintenance. So, ibig sabihin siguro maintenance, baka to sa high blood, o hindi kasi kompleto, baka sa high blood, sa cholesterol. Safe naman po. So, kung kayo may iniinom na ibang gamot o maintenance tulad sa mataas ang cholesterol, mataas ang blood pressure o high blood, mataas ang... So, pwede po itong isabay na ito. Kung nasa pag-aaral na sa diabetes, binibigay po natin. Saan pa ba natin ito binibigay? Nabanggit natin may anti-inflammatory. Di ba, Ma'am Melvin? So, sa mga pasyente po na may arthritis natin, nabanggit natin kanina, dahil nga po yung panamamaga. Di ba, may mga binibigay tayong diyang gamot. Usually, pag arthritis, di ba, dumating sa clinic, hindi maitiklop, masakit. Kasi nga po, inflamed, namamaga sa Tagalog. So, nagbibigay tayo dyan ng mga tinatawag na coxo na pampawala ng inflammation. Siyempre, kaya po,
po, ang isang parte ng tinatawag na VCO natin na nabibigay ng lauric acid na nandun lang sa medium chain fat na MCT, nandiyan Ma'am Melvin, ay anti-inflammatory effect, no? Kaya binibigay din natin to sa mga pasyente natin na may arthritis. Siyempre, iinom din sila kung may reseta rin sa inyo si Doc, nagkasabay na reseta na pain reliever, pwede nyo rin po inumin at paulit-ulit babalik tayo din. Siyempre, katulad ng kung arthritis ka, in moderation, katulad, ano ka lang, siyempre, advice din kayo din, siyempre, Doc, in moderation sa lahat ng bagay sa pagkain, bawal lang mga lamang loob, bawal yung mabubuto, mga peanuts, diba? Bawal na yung mga red. Kasi yung po yung mataas, yan din po ang magkakos na tinatawag na arthritis. Sigurado yan. Lalo na ba, nagdaan yung Pasko, o nag-date kayo ng Valentine's, kung ganyan yung mga pagkain yung steak, diba? Sigurado yan, kinabukasan. Diba? Hindi ka makalang pagising yun. May mga pasyente to, nakakatawa, pero totoo, Ma'am Jessa. Yung mga nag-date, siyempre, mga Dok, hindi ako makalakad kasi, ano ba dinner nyo kagabi? Ano ba kanain nyo nyo? So, yun nga, siyempre nga, kaya siyempre lahat in moderation. With BCO, siyempre, tutulong mo rin sa sarili mo, inom pa ng gamot, tutulong mo rin sa dapat disiplinado na sa pagkain. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin kasi ako nung nag-pregnant ako before sa aking panganay hanggang sa pangalawang anak ko, alam ni Doc yan at saka ni Doc Ed din, na nag-take din ako ng virgin coconut oil. Pero may nagtatanong kasi dito, pwede ba yan sa pregnant? Pwede ba sa lactating mother o yung nagpapadede na nanay? Pag-usapan po natin kung anong benefit niyan sa kalusugan ng isang nanay. Pag-usapan po natin kasama si Dr. Vincent Lou Mendoza, kapartner natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Si Miss Melvin, kasama din natin at pakibigay ulit yung hotline number ng Grow Rich VCO, ma'am. Para po sa inyong mga katanungan, patuloy lang po kayo mag-text sa aming hotline numbers 0945-118-8301, 0928-890-7077. At pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. Hanapin lang po Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Sige po, babalik tayo sa ating discussion matapos lamang ang ilang paalala. Ito po ang programang Lunas. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa huling bahagi na po ng ating discussion, ng ating talakayan tungkol sa mga benefits ng virgin coconut oil at ano yung mga kondisyon ng katawan na maaaring mag-take o sino-sino maaaring mag-take ng virgin coconut oil depende sa kanilang mga nararamdaman o reklamo sa kalusugan. Dok, parang ito nagtanong, sabi niya kanina, no, yung nag-text sa atin bago tayo mag-commercial break, pwede ba yan sa buntis at saka lactating mother? So it's either siya ay nag-aalaga na ng baby, nakapanganak na, or buntis, Dok? Yes, tama po. No. Ulitin po, siyempre, sa pag-aaral po, generally safe din yan. No? At nabanggit na yan ni Ma'am Cheska kanina, yung nagbubuntis siya. Kasama tayo sa, di ba, talagang binibigyan sa mga pregi, sa mga pregnant natin dahil may natural lubricant. Di ba, ang mga buntis bawal umirian. Pag umirian, di ba, baka lumabas si baby, lalo na kung yan ay ibig sabihin, yung madami na, multigravid na, ibig sabihin kung more than isa na yung anak, no? Kaya binibigay natin yung vision natin, coconut, sa mga buntis, yan po ay ligtas, no? At beneficial din. Bakit? Lalo na ka nagbubuntis. Nabanggit ko kanina. Yung, di ba, ang VCO, babalik tayo ulit doon, di ba, siya ay MCT, medium chain, at siya may lauric acid. Ano ba yung mga, ni lauric acid, di ba? So, di ba, nagpo-provide dyan ng healthy fats, no? High lipid, lalo na pag nagbubuntis, parang utakan, high lipid dyan. Ibig sabihin, mataba yan, no? So, nagsusupport dyan, siyempre, ng immune system para sa development nung tinatawag nung bata habang nagbubuntis si mother, no? Sa ano po, yung katanungan naman po na yung sa lactation, yung sa nagpapadede. So again po, safe din po yung VCO, yung tinatawag na coconut oil para sa nagpapadede and breastfeeding mothers, no? Kasi nga po, kadalasan, di ba, ano ba ang kailangan, di ba? Lahat po ng pinaka-epektibo, mas maganda pa, mas mahusay pa sa vitamins, andun po sa colostrum o yung sa dede na tinatawag, di ba, yung sa gatas na ina, no, ng mother, no? So, syempre, pag uminom ka ng VCO during breastfeeding, ikaw ay nadadagdagan mga tinatawag na antimicrobial o antiviral, no? True nga din sa lauric acid, no? Kaya yan po ay lauric acid content din sa gatas ng ina, kaya yan po ay safe, no? Kasi nabuboost niya, diba? Parang dun lang yung nagbubuntis, diba? So nakakatulong siya dun sa healthy fats, dun sa development ng bata, dun sa sinakukunan ni mother. At the same time, kung yan ay ipapadede ka na, diba, maipapasin lahat po ng kinakain natin, lahat ng inom, diba? Kaya nga po, pag nagpapabreastfeed, diba, Ma'am Melvin? Pag nagkasakit si mother, kung may iniinom siya, tinatanong muna natin, kailangan mo talagang magpakonsulta kasi lahat ng iinumin mo dyan, lahat na medicines, kasi maipapass through mo yan sa dede mo, no, at maiinom ng anak mo, no. Kaya po, yun po yung mga benefits po yan o yung benepisyo sa breastfeeding, no. So, yung lauric acid content yan din sa gatas ng ina, syempre para din sa immune system ni baby, no. And makakatulong yan din sa tinatawag na antimicrobial, antiviral. So, hindi magiging masakitin si baby, no. At saka syempre nakakalakas din, madagdagan. Nakakalakas yan na
ng paglabas o pagpump nung gatas ng ina, no? Kaya overall may increase na yung pag-supply nung tinatawag na gatas sa bebe po ng May mga nagpapa-breastfeed na mga magulang na sinasabing ang bilis daw, Dok, makapayat kung nagpapa-breastfeed ka. Pero hindi naman sa lahat, Dok, no? Ganin yung case. Pero kapag ka ikaw ay kakapanganak lang, sabi nga, huwag mo daw madaliin na bumalik sa dati, yung iyong figure. Kaso, Dok, yung iba, hindi naman daw sila nagbuntis, hindi naman daw sila nanganak. Hirap na hirap silang magpapayat kasi kailangan na nilang mag-slim down. May maitutulong ba sa kanila yung virgin coconut oil? Yes, tama po. Sa totoo po, ang virgin coconut oil, meron din siya sa tinatawag na weight loss natin, no? Bakit? Dahil nga, di ba, nabanggit natin kanina, energy siya eh. So, ang pakiramdam kasi dito ng pasyente natin, palaging busog. Kaya, syempre, kapag ikaw ay palaging busog, hindi ka masyado tinatawag kakain, no? Pero, syempre, nabanggit mo nga kanina, no? Yung sa pag-aaral kasi ay kailangan talaga in moderation. Kasi kagaya po niyan, yung tinatawag na BCO, yan ay good fat, no? Kaya, napapataas na yung tinatawag na good cholesterol sa ating katawan. Kaya, pag yan po ay dinigest ng katawan natin, nakaka-increase yan ng tinatawag, yung tinatawag na metabolism and increase energy. Kaya yun nga po, parang ang pakaramdam ng pasyente ay palagi siyang busog. At saka madagdag ko lang, sa diet kasi natin, sa pag-aaral, mga 10 to 15% talaga ay galing talaga yan sa tinatawag na saturated fats, yung tinatawag na MCT, yung good cholesterol. No? Kaya yun po yung kailangan natin i-absorb, kaya baka tulong sa tinatawag ko na pagpapa-weight loss natin. Kasi mas less kakakain. Pag increase syempre yung metabolism, nakokontrol niya yung weight control eh. Kasi hindi ka kakain ng kakain, no? Syempre kailangan, yun nga, madagdag ko na. So kung ikaw ay pakiramdam palaging busog, siguro sasabayan mo pa to ng tinatawag na physical activity, no? Syempre at consumption nitong tinatawag na bisyo para ma-maximize yung tinatawag na enerhiya mo dun sa metabolism mo sa paggano. Kasi walang kwenta kung iinom ka lang ng gamot, iinom ka lang ng palagi ng gamot, diba? Syempre, importante nga din nabanggit ni Ma'am Jessica yung tone down. So paano mo kukuha yung tone ng muscles? Kailangan mo mag-exercise, physical activity. Diba? Kaya ngayon nga yung sinasabi ko dyan, yung key, ang susi talaga dyan, yung balance, no? Balance at disiplinado sa pagkain. Yung diet, talagang diet modification to, Melvin Musaske. So, balance na diet at disiplinado sa pagkain para syempre, at saka moderation. Yun nga. So, inom ka ng gamot, moderation sa physical, kailangan mo ng physical activity, kailangan din ng disiplinado sa pagkain para makuha yung gusto mong yung tone, yung pagpapapayat na o yung weight na tina-target mo. Yung iba mga listeners natin, Ma'am Melvin, na gustong magtanong kahit na hindi ngayon episode ng Virgin Coconut Oil or kahit tapos na yung ating discussion with Dr. Vince, saan sila pwedeng mag-text or tumawag or mag-chat? Patuloy lang po kayo mag-text anytime, any day po sa aming hotline numbers 0945-118-8301 sa 0928-890-7077. At ma'am, ulitin ko lang po na nakakapsul na po ang Virgin Coconut Oil. Ito po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Grow Rich, the VCO that you can pop. Pwede din po sila ma'am i-check ang aming website sa www.growrichvco.com. Ito po ay easy to take. Exact dosage po siya, 500 mg. Freshness protected dahil po ito ay naka-double lock seal. Farmer grade quality po at convenient to carry. Hindi na po natin kailangan magbitbit ng kutsara or baso para uminom. Pwede na po ilagay sa bag or sa wallet lang po or sa packet po. Ang ating Grow Rich Virgin Coconut Oil po ay available sa lahat ng Mercury drugstores nationwide, sa Watson's po, South Star, at sa La Lucis Grocery po sa may Katanawan, Quezon. Available din po kami online sa Shopee, sa Lazada po, at sa TikTok po. Ang hanapin lang po nyo, shop name Salutary Inc. Ito po ay murang-mura lang po, 14 pesos per capsule po. At ang pag-take po, 1 or 2 capsules a day after meal. Pero pinaka-importante pa din kung meron kayong nararamdaman sa kalusugan or gustong itanong na may kinalaman po sa inyong health, ay magpakita po, kumonsulta talaga sa inyong pinakamalapit o pinakapaboritong doktor. Dok, kayo ay nasa Quezon City. So yung mga listeners natin sa Quezon City, saan kayong health center, Dok?
Sa District 3, sa Lubis Health Center tayo na. So doon niyo po mahahanap si Dr. Vincent Lou Mendoza. At syempre, tuwing Grow Rich VCO, nakakasama din naman natin si Dr. Edla Lucis, ang ating medical doctor. So sana po sa ating episode, marami kayong natutunan, na-remind ulit kayo, tayong lahat, paano ingatan ang ating kalusugan sa tulong po ng mga supplements na ating pinifeature sa programang Luna sa mga napapag-usapan natin. Sabi nga dito kanina, kung saan ka hiyang, diba? So saan ka nagiging okay, saan ka masaya, saan happy, ang iyong immune system ay ituloy-tuloy lang for better health. So, Doc, once again, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Melvin. Kaya talaga po natin tatandaan kapag tayo ay healthy, tayo ay happy. Magandang gabi po at maraming salamat. Ayun, magandang gabi at maraming salamat din kay Miss Melvin Tremor. Ma'am, good evening. Good evening po ulit at kay Doc Vince po at sa lahat po na nakikinig, maraming salamat po. Ayun, yan na po ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Naway marami po kayong impormasyon na nakuha, karagdagang detalye. At kung may na-miss out, pwede po kayo anytime mag-message sa mga hotline numbers na binibigay natin. Pwede rin po kayo mag-message sa akin anytime sa Facebook. Hanapin niyo po ako, Cheska San Diego Bobadilla. Yan na po ang kabuuan ng programang Lunas. Nakasama po natin si Dr. Vincent Lou Mendoza, si Miss Melvin, si Miss Beth na lagi din natin nakakasama dito sa programang Lunas. Ganon din si Dr. Edla Lucis. At syempre, susunod na po ang programang Lunas Extension. Katuwang naman natin si Eleni Bensal at ang mga mahuhusay na doktor mula din sa Makati Medical Center. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.